Sila ay umattend ng convention at mapadpad dito, makipellowship sa atin ngayong umaga. Sabi nga, gaya nga po ng sinabi ko sa Sunday School kanina, isa pong intended kasi talagang ginusto nila na tayo ay makasalamuha ngayong umaga. Hallelujah, hindi lang po dahil sinabi ko at in-invite ko sila, pero dahil ito po ay bukal sa kanilang puso na tayo ay makapellowship ngayong umaga. Hallelujah. Salamat din sa mga taga-Shalom na nandito ngayong araw na ito, kasama ni Brother Gideon, sila brother. From Shalom po ba kayo lahat? Ay, amen. So, yan yung mga kapatiran natin doon na nagtatrabaho dyan sa Itogon. At hinanap po nila ang ating fellowship para po sila ay maki-join sa atin. Amen? At sa lahat po ng newcomers, thank you so much sa inyong mga buhay. Salamat at naririto kayo. Sino yung isa kanina? Evelyn. Evelyn. Si Brother Gerald. Gerald. Kanina Sino pa po? Yung mga newcomers? Makilala man lang po natin. Si Brother. Tinagan mo, Kapsa? Sunny. Si Brother James. Sini? Arman. Sino pa? Si Barbaro Apo. Okay, so welcome ang tayo Suda. Babanti na sa bara mapalakpak ka lang So, you are welcome to Leyte Church sa Jesus Loves You Fellowship EDTAG. So, hindi ko na ho pakakatagalin, no? Tultuloy ko ito announce kaya kayo amin, tuntuno malpas ni Pastor nga ag-Brits. Nadalagi dyan i-announce ko about jay anyamot report ko jay napasama ko sa convention mataka na kayo nga assembly. Okay, so, sabi ko hindi siya bago sa atin. Nakakasama natin siya. Kung may pagkakataon, pag siya napapasyal dito sa Luzon. Ang atin pong CBI student, galing din po siya sa Crossroads Bible Institute ng EDTAG. Wala pong iba kung hindi ang ating pastor, Roland Gregory, kapatid po ni Pastor Toto. Pastor Roland. God bless you po. Yan. Amen. Praise God. Magandang umaga sa muli sa ating lahat. Una-una ako po ay nagpapasalamat sa buhay na Panginoon. Nakabalik naman ako dito, makita kayo. At yun yan pa, sabi ni Ma'am na hindi accident nga nandito po kami upang ibahagi ang sa Panginoon. Ito po ay kalooban ng Panginoon. At ako din po ay nagpapasalamat sa buhay ng Panginoon na nakarating kami ng convention or naka-attend. At doon po marami kaming din narutunan. At salamat din sa buhay ng Panginoon sa iyang presensya. Kailangan din namin kasi na ganoon na mga activity para kami din po ay mapalakas din. Kasi medyo malayo yung sa amin, sa Mindanao. At salamat sa buhay ng Diyos, yun ang nakarating kami. Patuloy na gumagabay at kumikilos sa aming buhay upang ipagpatuloy doon sa Mindanao ang gawain ng Panginoon. At nagpapasalamat kami kahapon na karating kami sa Natubling. Kasi doon din ako dati na destino. So, gusto din namin makita ang mga kapatid natin doon. Nagagalak kami na makita sila at nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Nagpasalamat ako sa Panginoon din. Di talaga tayo nagpasalamat sa Panginoon. Kasi alam naman natin yung Panginoon mabuti na hindi nagkukulang sa ating buhay. So, nagpapasalamat na po na sa ating buhay na bago lang ako ikinasal, dininig ng Panginoon yung aking dalangin noon pa man sa Bible School na bigyan niya ako ng katuwang sa ministry. Din po ay ibinigay ng Lord. He's a faithful. Kung tayo po ay patuloy na nanampalataya sa Kanya, sa mga dinadalangin natin, ibibigay niya talaga sa tamang panahon. At ganoon din po, nagpapasalamat din ako sa Panginoon. Dahil patuloy pa rin siyang gumagabay
sa aking tungkulin doon sa Mindanao sa ating mga kapatid na ibinigay o pinagkatiwala ng Panginoon na kahit na naumpisa kami sa ilalim ng durian. Yun. Inumpisa namin sa ilalim ng durian kasi wala pang lote doon na talagang para sa church building. Pero patuloy pa rin kami na nampalataya o nananalig sa Panginoon na darating ang araw na ibibigay yun ng Panginoon. Kasi promise din ng Panginoon yun eh. Kapag tayo naglilingkod sa Kanya, at tayo po ay ginagampan natin yan, tungkulin natin para sa Kanyang kaluwalhatian, ibibigay yun ng Panginoon. Pero praise God, salamat sa buhay ng Diyos, mayroon ng atit. Mayroon na, at saka yung kanamin, kawayan, yung haligi. Doon. Poste. Tala. Kawayan yun. Sa kabutihan ng Panginoon, yun ang provision pa na patuloy pa rin ang mga kapatid doon na naglilingkod sa Panginoon. So, hindi ako magtatagal. Buksan po natin ang banal na kasulatan na makikita sa Joshua chapter 1. Joshua chapter 1 verse 1 to 10. Sa Tagalog, Josue. Chapter 1 verse 1 to 10. Pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko sa iyo ang lahat ng lupaing iyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa ilaga ay ang kabundukan ng Libanon, sa timog ay ang disyerto, sa silangan ang malaking ilog Euphrates. At sa kanluran mula sa lupain ng mga Hiteo hanggang sa dagat Mediteraneo. Walang makagagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng patnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Verse 6, magpakatatag ka at magpakatapang. Saan mo yung loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako na yung mga ninuno. Verse 7, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Verse 9, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Verse 10, kaya't ipinag-uutos ni Josue sa mga pinuno ng bayan, libutin ninyo ang buong kampo at paghandain ng pagkain ng mga tao.
Sa ikatlong araw, tatawid tayo sa ilog Jordan upang sakupin ang lupain ibinibigay sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Tayo manalangin. O Diyos na higit na makapangyarihan, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya ng buhay. Aming kinikilala, Lord God, na Ikaw ang aming Diyos na higit na makapangyarihan, Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpatawad. Nandito po kami, Panginoon, napapakumbaba na Ikaw po, Panginoon, Lord God, ay patuloy kumilos sa aming mga buhay. Patuloy, Lord God, Ikaw mangungusap, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo, na kami po ay mamuhay ayon sa iyong kaparaanan o ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, wala kaming magagawa kung wala Ikaw. Sa iyo lamang kami nagtitiwala, Panginoon. Ikaw, Panginoon, mabibless na yung mga salita nito, ang iyong mga salita na may tanim sa aming puso't isipan at patuloy naming ipamumuhay sa araw-araw sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo. Yan po, Panginoong, aming hiniling at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Praise God. Ang ating pong topic ngayon, a victorious servant of God. Ang matagumpay na lingkod ng Panginoon. How to become a victorious servant of God? Paano po ba daw tayo maging matagumpay na alagad ng Panginoon? There are 4 keys to become a victorious servant of God. May 4 po na key upang tayo po ay maging matagumpay na lingkod ng Panginoon. So makikita natin dito sa verse 6, verse 9, verse 7 and verse 9. Una, be strong and courageous. So sa panahon na ito, sabi ng Panginoon kay Josue, patay na ang kanyang lingkod na si Moises. Kasi gusto ng Panginoon na ang mga Israelita dalhin doon sa lupang ipinangako ng Panginoon. So, binili niya kay Josue. Yun po ay successor ni Moises kung ating basahin na ito. Na siya po ay ang maglilid sa mga Israelita papunta doon sa lupang ipinangako ng Diyos. Kaya ito yung mahalagang bilin ng Panginoon kay Josue na magpakatatag ka at magpakatapang. Dahil alam naman natin na kung tayo po ay nag-lead, hindi basta-basta. No? Kaya yun ang reminders o encourage ng Panginoon kay Josue na siya po ay magpakatatag at magpakatapang. Dahil ililid niya ang maraming mamayan ng Panginoon doon papunta sa lupain na pinako ng Diyos. Alam na natin, pag maraming tao, maraming o iba't iba ang karakter. No? Ano pa? Ang makikita natin mabasahin ito. At marami din silang haharapin na mga kalaban. Papunta doon sa lupang ipinangako ng Panginoon. Kung basahin natin ito, yung buong Josue, marami silang kalaban. Cananeo, Heteo, Hebeta, Peresio, Gergesio, Amorio, Jebuseo. So, battle ito. Pero sabi ng Panginoon kay Josue, magpakatatag ka at magpakatapang. So tayo ngayon, sa araw nito, tayo po ay lahat ay mga lingkod ng Panginoon. Tayo din po ay leader. Naniniwala kayo na tayo po ay mga leader. Sa ating buhay, sa bawat araw-araw, hindi po tayo exempted na harapin ang mga trials sa buhay. Kaya, itong salita ng Panginoon, ito yun ang magbibigay sa atin na encouragement na tayo po ay magpakatatag at magpakatapang.
Na sa ganun ay magawa natin yung ipinipagawa ng Panginoon sa ating buhay. Kaya yung sabi ng testimony ng isang sister dito na yung na-stroke ng kanyang papa, minsan inaalam ng Panginoon yun, yung mga trials sa ating buhay. Na sa ganun yung ating pananampalataya ay lalakas sa ating Panginoon. Kung tayo po ay may pagtitiwala sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon sa ating buhay, tayo po ay magpakatatag at magpakatapang. Dahil alaman natin na mas malaki at mas makapangyarihan ang Panginoon kaysa sa mga trials na ating hinaharap sa bawat araw-araw. Kaya makikita natin dito sa buhay ni Josue, hindi basta-basta ang mga harapin niya habang siya ay nalilid sa mga Israelita papunta sa lupain na ipinangako ng Panginoon. Noon ang mga battle niya, literal, patayan. Ano pa? Ililid pa niya yung mga mamayan na iba't iba ang karakter. Meron na nampalataya at mga swail. Sabi pa sa Panginoon, matigas yung ulo. Tangkil ulo. Kung sa Ilocano pa. Kaya, hindi basta-basta yung kanilang paglalakbay. Ganon din sa ating buhay. Sa ating buhay Kristiyano, habang tayo humas sa mundong ito, mayroon talaga tayong harapin ng mga pagsubok. Hindi talaga exempted yung buhay Kristiyano. Pero praise God, no? Habang tayo nabubuhay na ito, may pinangako ang Diyos sa atin na kailanman hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Kaya magiging natin dito, mga kapatid, una, be strong and courageous. Pangalawa, makikita natin sa verse 8, sabi sa salita ng Panginoon, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ito yung bilin ng Panginoon kay Josue. Meditate the word of God or the law. Sa law, yun yung kautusan ng Panginoon. Meditate the word of God day and night. Mga kapatid, sa ating buhay, kailangan natin na pagbulay-bulayan o basahin o tuklasin o istadihin yung salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon kailanman hindi nagkakamali. Ang salita ng Panginoon ay totoo. Ang salita ng Panginoon ay nagbibigay buhay. Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, the word of God is active and alive. Ano pa? Sabi sa Timothy, ang word of God, ito ay natuturo or nagtiteach, nagpukurik, nagre-rebuke, nagtitrain sa ating buhay araw-araw kung paano tayo mamumuhay ng matuwid o banal sa harapan ng Panginoon. At ito din na nabibigay sa atin ng karunungan, kaalaman, at ang unawa na nagmumula sa Panginoon kung paano tayo mamumuhay ayon sa kanyang kaparaanan. Kaya mahalaga yung pagbulay-bulay o pagbabasa ng salita ng Panginoon. Sabi ni King Solomon, ang salita ng Panginoon higit pa sa pilak o ginto. Di ba yung pilak at ginto, o ang ginto dito sa Baguio, minsan di ba pag kumuha ka ng ginto, lalo sa malalim, maglaan ka ng oras, panahon, mag-effort ka. Ano pa? Maglaan ka ng pera para makuha mo iyon, yung treasure sa ilalim ng lupa. Malaga siya sa mga material na bagay o pangangailangan sa araw-araw. Pero ang salita ng Panginoon, higit pa sa treasure. Dahil ito ay nagbibigay ng buhay.
buhay na walang hanggan. Kaya yung mga kayamanan dito sa mundo, temporary lang po yan. Sabi ni King Solomon, aanin mo ang lahat. Kasi si King Solomon is a tanyag na hari. Katanyagan, karangalan, kayamanan, nasa kanya ang lahat. Karunungan, namumuspay nasa kanya. Pero sabi niya, maangkin mo man ang lahat. Kung ang buhay mo wala sa Panginoon, ang lahat ay wala sa buhay. Malaga ang kayamanan. Dahil blessing yan o binigay ng Panginoon. Pero gawin natin priority ang Panginoon kaysa mga kayamanan na ibinigay ng Panginoon. Dahil sa Kanya niyang galing. Pinagkatiwala niya lang yan sa Kanya, sa atin dito upang magawa natin ang kalooban ng Panginoon. Pero sa mga kayamanan na ibinigay ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kailangan natin i-prioridad o i-priority ang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya patuloy natin saliksikin ang salita ng Panginoon. I-meditate ang salita ng Panginoon. Kasi ngayong modern na panahon, nakakalungkot na minsan ang mga young people, ito pa yung nauuna. At naubos ang oras sa phone. Hindi ito masama dahil ito ay bagay din na upang gawin natin yung mga bagay na nasa malaga like sa pagtawag o makakunikta, pero gawin nito sa mabuti na paraan. Kaya sa ating buhay ng mga anak ng Panginoon, kailangan natin basahin ang salita ng Panginoon. Alam naman natin na si Satanas, pumunta siya dito to kill, to steal, and to destroy sa ating buhay. Linlangin niya ang ating buhay sa pamamagitan ng mga bagay na ino-offer ng mundo ito. Ang yung kanyang offer niya mula pa sa kay Adan kay Eva, ganun din yung pag-ayuno ni Panginoong Jesus, 40 days and 40 nights. Diba? Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Pero ano yung ginawa ng Panginoon? Ano yung sinabi niya, nasusulat? Ang kanyang panlaban ay salita ng Panginoon. Ganon din upang tayo magtagumpay. Laban kay Satan. Ito po yung susi. Ang salita ng Panginoon, ang siyang mag-shield sa ating kaisipan. Kung puno ng salita ng Panginoon itong puso't isipan, meron tayong panglaban kay Satan. Hindi na ito para mag-defense sa ating buhay. Ganun din to offense para sa ating kaaway na si Satan. Alam niyo mga kapatid, yung ating buhay sa araw-araw, yung battleground natin, yung kaisipan po natin. Yung mga negative thoughts na pumapasok sa isipan. Na minsan tayo ay hindi maniwala sa salita ng Panginoon. Tayo pa ay magdadoubt sa salita ng Panginoon. Kaya kung tayo po ay araw-araw nagbabasa ng salita ng Panginoon, o ating ito'y kinikip, mga promise ng Panginoon, meron po tayong panlaban sa ating kaaway. Kasi gusto ng kaaway sa ating buhay, hindi tayo magtatagumpay. Ang gusto ng kaaway sa ating buhay, tayo ay lalayo sa Panginoon. Malaki ang magagawa ng salita ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga po tayo naliwanagan, naligtas, nailid sa tamang katuruan dahil sa salita ng Panginoon. Wala na si Panginoon Jesus. The living word nasa Ama na.
ang naiwan yan, written word. Pero naniniwala tayo na ang salita ng Panginoon ay may kapangyarihan. Na siya makapagliligtas sa ating buhay. At maglilid sa ating buhay tungo sa pangako ng Panginoon. Kaya sabi niya kay Josue, huwag mong kaligtaan. Basahin ang kautusan, araw at gabi. At ito iyong pagbulay-bulayan. Kasi noon sa panahon ni Moises, maraming batas ang ibinigay ng Panginoon sa kanila. Pero wala ng isa man makapagtutuwid. Ang Panginoon Jesus lang ang makapagtutuwid sa ating buhay. Hindi yung batas or law. Pero praise God, dahil naging tapat si Josue sa Panginoon, sila po ay nagtagumpay. Di ba wala naman dito sa atin na hindi tayo magtatagumpay? Gusto natin sa ating buhay tayo ay magtatagumpay. Mga kapatid, kung ang anak natin nakapagtapos ng pag-aaral, maganda yun. Nakapaghanap ng trabaho, maganda yun po. Pero higit sa lahat, ang mas maganda kung ang ating mga anak o family ay naglilingkod sa Panginoon. Dahil yun po ang ating titingnan, yung promise ng Panginoon sa atin, yung buhay na walang hanggan. Pangatlo, makikita natin sa verse 5, verse 9, and verse 9b. Sabi sa Panginoon, walang makagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni hindi pabayaan man. Sinabi ng Panginoon dito sa verse 9, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sabi niya sa 9b, huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man pupunta. Ikatlo, be strong in faith. Keep the promises of God. Na kailanman hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Kaya sa panahon ni Josue na sila nilalakbay, kung bakit sila nagtagumpay? Dahil sa kanyang laking pananampalataya sa Panginoon. Na ang Diyos ay higit na makapangyarihan kaysa mga kaaway na ilang haharapin. Kaysa mga problema o sa mga tao na matigas na puso. Siya ay may malaking pagtitiwala sa Panginoon. Nga kanyang pinagkatitiwalaan at pinaglilingkuran ay King of Kings. He is the Lord of Lords. He is the Most High. He is the Creator of the heaven and the earth. Mga kapatid, kung tayo po ay magpapadala sa ating emotion, minsan tayo po ay mawawala. Or kung di po tayo patuloy nangyari sa Panginoon, tayo po ay magdadoubt sa promise ng Panginoon. Kaya patuloy tayong mananali. Tayo po ay patuloy na magtitiwala sa Kanya. Kahit sa ating buhay ngayon na inarap, kung mayroon po tayong family na di pa naliligtas, huwag tayo mawala ng pag-asa. Tayo ay patuloy na mananampalataya sa Panginoon, higit na siya ay makapangyarihan. Tayo patuloy na manalangin sa Kanya. Na palang araw, yung ating asawa, mga anak, relatives, friends, neighbor, ay makasama natin sa pagpupuri sa Panginoon. Huwag tayong papayag na hindi din sila
makapunta sa promise ng Panginoon. Kaya sabi ni Josue no? Sa last, kung basahin natin doon, as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya po, pinahawakan niya iyon. Kasi gusto niya ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay ay makapunta rin sa pangako ng Panginoon. Yung promise niya. Tayo din. Huwag nating hayaan na tayo lang ang makapunta sa langit o maligtas. Hangarin din natin na ang ating mga buong pamilya ay magkaroon din ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng Panginoon. Di basta-basta yung kanilang pag-journey sa wilderness Kahit na matigas yung puso ng mga tao. Minsan nagmumurmur sila kahit pagkain lang. Tumatalikod pa sa pananampalataya. Kahit na pinakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa na siniligtas doon sa Ehipto. Meron mga pagkain na ibinigay ng Panginoon. Kahit ang kanyang gamit at sandalyas, hindi nasisira. Kahit na doon sa dagat, na sa pag-akala nila walang kaparaanan na sila'y maliligtas. Pero dahil sa laking pananampalataya ni Moses, nahati yung dagat. At nakatawid sila sa gitna ng dagat. Minsan tayo, ang tinitingnan natin yung mga problems. Sa pag-akala natin, malaki na. Parang hindi na tayo makakawala. O hindi na tayo makakaalis. Pero, masigit na tingnan natin na masigit na makapangyarihan ng Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Ang lahat ay posible. Sabi nga sa ng Panginoon, if God is with us, who can be against us? Sa Romans chapter 8 verse 31. Kasama natin ang Panginoon. Tulad ng pagsama ng Panginoon kay Josue at Caleb papunta sa lupang ipinangako ng Panginoon. Hindi nagbabago ang Panginoon. He's the same. Yesterday, today, and tomorrow. Hindi siya nagbabago. Minsan ang tao lang ang nagbabago. Kaya saan na tayo pupunta, alalahan natin. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Promise niyan sa ating buhay. Kailanman hindi tayo pababayaan o iiwan. Basta tayo ay nananalig lang sa Kanya. Patuloy mananampalataya. Wala kasi natin ang pananampalataya. Pang-apat, makikita po natin ito sa verse 10. Sabi dito, kaya ipinag-utos ni Josue sa mga pinuno ng bayan. And verse 11, libutin ninyo ang buong kampo at paghandain ng pagkain ang mga tao. Sa ikatlong araw, tatawid tayo sa ilog Jordan upang sakupin ang lupaing ibinigay sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Anong ginawa ni Josue? In-encourage niya. Pang-apat, be an encourager. Dapat i-encourage natin yung ating mga anak, ang ating buong pamilya. Ano pa? Friends, relatives, na maglingkod sa Panginoon. Ito pa rin ang pangako ng Panginoon sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pag-share ng salita ng Diyos. At makikita din sa ating buhay na tayo po ay tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. We are the ambassador of Christ, mga igsuon. Kasi kung hindi nakikita sa ating buhay ang salita ng Panginoon, baliwala lang po. Pero kung ating ipinapadama sa kanila ang ating pagmamahal,
pagmamahal ng Panginoon. Kung tayo pa ay naging ilaw sa kanila, makikita nila sa atin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano ka mapagmahal ang Diyos, kung gaano ka makapangyarihan ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. At mayroong inilaan na pangako. Buhay na walang hanggan. Kung saan siya, doon tayo mapupunta. Kasi ngayong panahon, nasa last kiss na tayo mga bata. Super fun. Doon sa pinaghiran ko noon, nasa Panginoon sa school na yun, ang mga teacher pa ang umiiyak. Kasi wala ng respeto yung mga bata, yung iba. Pero praise God, dito makikita natin mga bata magagalang. Doon, kasi iba't ibang tribo. Pero praise God, ang mga bata na tinuturuan ng salita ng Panginoon. Talagang ang Diyos napakabuti na kikilos sa bawat bata. Kapag tayo ay natuturo sa salita ng Panginoon, makikita mo talaga yung bunga na yung ang salita ng Panginoon na nagkaroon o nagmilagro sa kanilang buhay. Talaga ang Panginoon tapat. Di ba sa Hebreo, sabi ng sa Panginoon, siya ay manatiling tapat. Kung di man daw tayo tapat, siya ay manatiling tapat. Kaya huwag tayo magsawa na mag-encourage. Namin doon natutunan sa National Convention, yung Great Commission na yun, talaga, napakahalaga yun. Utos talaga yun ng Panginoon. Na kailangan natin yung tuparin. Kaya huwag tayo magsawa sa ating asawa. Sa ating mga husband, kung wala pa sa Panginoon, sa mga anak, na-encourage sila. Nailapit sa Panginoon through sa pamagitan ng mga Bible study, evangelism. Napakahalaga talaga ang salita ng Panginoon nila. Kaya huwag tayong magsawa na mag-encourage sa kanila. Dahil darating ang araw, makakasama natin sila na magpuri at magsamba sa Panginoon. At makakasama din natin sa buhay na walang hanggan. Alam niyo mga kapatid, akala ko noon mahirap i-win yung family. Pero wala palang imposible sa Panginoon. Praise God, madami kaming magkakapatid. 10 kami. Namatay na yung isa. May 4 kami na kapatid na mayroong mga anak. Ang lahat po ay nananampalataya. Ang lahat po ay patuloy naglilingkod sa Panginoon. Dahil sa salita ng Panginoon at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Minsan may takot tayo, di ba? Mayroong mga kahinaan. Pero sabi sa Panginoon, kailangan natin ang banal na Espiritu Santo na magbibigay sa atin ng kapangyarihan o boldness to preach the gospel. Kaya kailangan natin po na mapuspos ng banal na Espiritu Santo na sa ganun maramdaman nila kung gaano kabuti ang Panginoon. Na marinig nila ang mga salita o salita ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya patuloy po tayo na i-encourage. Huwag sana tayo ay maging dahilan na sila ay ma-discourage sa paglilingkod. Kahit sa ating kapwa mananampalataya, ang bawat isa dapat kailangan natin i-encourage lagi. Hindi po tayo isang nagdi-discourage na makita sa ating buhay yung hindi sumusunod sa Panginoon o gumagawa ng hindi tama sa paningin ng Panginoon. Kasi mahalaga po yun. Kasi doon po sila, kung sila pa nananampalataya o tayo pa nananampalataya, doon po tayo lalakas. Kasi yung body of Christ, nagpapalakasan.
Pray one another, di ba sabi ng Panginoon? Love one another, save one another. Yun po ang nagpapalakas sa atin kung tayo encourage o nag-i-encourage na ilapit sa Panginoon o mag-serve o maglilingkod sa Panginoon. Kaya nakarating si Caleb at Josue doon sa Promised Land. Dahil sa apat na iyon, una, makikita natin, babasahin ko muli, how to become a victorious servant of God. Una, be strong and courageous. Ikalawa, be obedient. Ikatatlo, be strong in faith. And pang-apat, be an encourager. At yun po ang sa Panginoon sa umaga ito at maraming salamat. To God be the glory. At ibigay po kay Master. Praise God. Thank you, Pastor Ron, sa napaka-dynamic na salita ng ating Panginoon. Tayo po ay tumayo. At gawin nating isang magandang salamin ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Saan man tayo tumatahak, lagi nating iisipin ang buhay ni Moses at ni Joshua na naging successor niya. At ang susi ay ang apat na ibinigay sa atin ni Pastor Ron kanina, na siyang dapat nating isipin. Di lang sana tayo nakinig ngayong umaga, bagkos tayo po ay naging good hearer. Nilagay po sana natin sa ating puso at sa ating isip anuman ang narinig natin ngayon. Hallelujah. So sabi niya doon, meron tayong apat na dapat laging iisipin, how to become a victorious servant of God. Sabi niya, maging malakas tayo at magpakatapang. 7 to 9 yan. Yan po ay with text na po yan. Ano? Ibig sabihin, indicated dyan sa text ni Pastor Ron kung paano tayo maging malakas at matapang. Strong and courageous. No? At laging be obedient. Hebreo 4:12, and be strong in the faith. Romans 8:31, and be encourager. Hindi lang tayong nai-encourage, but tayo din ay maging gamitin o kasangkapan ng Diyos na makapag-encourage sa iba. And that's life ng isang buhay Kristiyano. Let us pray. Father, we bless your name. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa napaka-powerful ng salita mo, Diyos, na iyo pong ibinigay sa amin. Ito po ay narinig namin at ibinukas po namin ang aming puso at isipan upang dumating man kami sa mga trials ng buhay at mga kapighatian, hindi po kami agad-agad matutumba. At kung kami po ay gaya ng mga Israelitas na sa aming paglalakbay ay daan kami, makatisod kami ng mga kalaban o mga bagay na makakapagbigay sa amin ng kahinaan, ay maalala po namin ang mga salita mong ito, O Diyos, at ma-repress kami lagi. Lord, salamat po sa buhay ni Pastor Ron na ginamit mo ngayong umaga. Salamat, Lord God, sa paggamit mo sa kanya upang maluwalhati ay yung dakilang pangalan. Dalangin po namin, Panginoon, na patnubayan mo po siya at gabayan sa kanyang sa iyong ministry na ipinagkaloob sa kanya. Gamitin mo po siya at ang kanyang may bahay upang patuloy na maging daluyan ng iyong pagpapala sa lugar na kung saan mo sila ilagay para maging isang ilaw at maging isang ministro mo, Panginoon, sa church na kanilang kinalalagyan ngayon. Salamat din, Lord God, sa paggamit mo sa kapatid na ito at maging kami na tagapakinig mo, Panginoon. Salamat, Lord God, at uuwi kami, Panginoon, na encourage. Uuwi kami, Lord, na naglay ang mensaheng nagmumula sa iyo, O Diyos. At ito po ay itatago namin sa aming mga puso at sa aming mga isipan upang ipaalala mo sa pamagitan na iyong banal na Espiritu ang mga salitang ito sa oras na ito po ay eksaktong kailangan namin.
Salamat po sa buhay ng mga kapatid na ito sa Jesus Loves You, yung aming mga newcomers. Thank you sa buhay nila. Sana po hindi lang ngayon sila ay makadalo. Pagkas maging daan po ito upang patuloy kanilang makilala at patuloy silang lumalim sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Ama. I-bless mo po mula sa pinaka-bata, ang aming mga bata, Lord God, mga kids, ang mga wifey, ang lahat ng mga adults na nandito ngayong hapon na ito, Diyos.